Yung tawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakila Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y hindi lang
Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay nagkasama-sama na naman para sa isang gawain na gumagamit po ng teknolohiya para makarating po sa inyo yung mensahe, yung pananambahan tuwing araw po ng linggo. At sa araw na ito, kami po ay naritong muli para hindi lang magbigay sa atin ng pagkakataon para manambahan sa ating Panginoon, kundi magkaroon ng pagkakataon na lalong lumalim sa pagkakakilala sa ating Panginoon. At yung pag-uusapan natin sa mga oras na ito ay very basic. Very basic sapagkat ito po ay may kinalaman sa atin pong kaligtasan. Kung iisipin natin kung minsan parang yung basic na yan ay naintindihan na natin. Pero maganda po na ito'y ulit-ulitin sa atin. Sapagkat tayo po ay nadaragdagan din lang ng kaalaman, kundi mas tumataas yung level ng atin pong assurance o yung katiyakan doon sa kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya po sa pagkakataong ito, muli po ang aking pamanhik sa inyo, ano man po inyong ginagawa, ilang minuto lamang po ito, no? Mas maganda po siguro na you stop everything that you do and then you focus, you listen, you learn together with your servant na tayo po ay babalik sa kanyang salita at atin pong muling pag-aaralan at i-appreciate ang kanyang mga salita. So sa pagkakataong ito, bago po tayo magpatuloy, mangyari pong tayong lahat ay yumuko at tayo po humingi ng gabay sa ating Panginoon. Aming Diyos, kami po ay lubos nagpapasalamat sa kabila po ng nangyayari at mga pangyayari sa aming pong kapaligiran kung saan ay marami pong mga disasters sa iba't ibang mga lugar. Sa Europe, yung mga lugar na dating hindi binabaha, ngayon po'y nakakaranas nito. Dito sa amin, Panginoon, ilang araw na pong nag-uulan. At mga ilang kababayan namin na nandun sa low-lying areas ay nakakaawa yung kanilang kalagayan. Subalit alam namin, you are in full control. And so, for the next few minutes, be with us, teach us, and help us grow in your word. As we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Yan. So sa pagkakataong itong paksa po nating pag-uusapan ay may pamagat na not on the basis of deeds. Yan. Sa Tagalog, hindi nakabase sa ating mga gawa. Yan. Lalo na doon sa mga gawang ang akala natin ay mabuti. Okay? So, saan ba natin makikita yan at anong talata ang ating pag-uusapan? Hindi ito siguro masyadong popular na verse, no? Kadalasan, pag naisip natin yan, not on the basis of deeds, mapasa isip natin Ephesians 2:8 and 9. Yan yung pinakang famous na text. Pero siguro ang isang text na sususog doon or magre-reinforce or magpapatibay doon po sa Ephesians 2:8 and 9 ay ito pong talata nating pag-uusapan ngayon. Buksan po natin ating mga Biblia sa Titus chapter 3 verses 5 up to 7. Wala po kayong mga Biblia, I want you to look at the screen at sabayan niyo po ang inyong lingkod na bumasa. Ayan, makikita po natin dito sa screen, no? Lalabas po diyan yung mga talata natin pong pag-uusapan. Titus chapter 3 verses 5 to 7. Galing po sa NASB. He saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit, whom He poured out upon us richly through Jesus Christ our Savior, so that, being justified by His grace, we would be made heirs according to the hope of eternal life. Yan, pagpalainawa ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang makapangyarihang mga salita. Nais kong magsimula dito sa punto na tayo pong mga, sabihin na natin, mga Pilipino, no? Generally speaking, nagising tayo doon sa paniniwala o practices or I would say tradition na tayo po ay
na merong Diyos na sinasamba. Magkakaiba nga lang, no? Iba-iba yung paraan ng pag-i-introduce sa atin. At nagkagayon, iba-iba rin Diyos talaga yung nakilala ng mga tao dito sa ating bayan na sinilangan. Naintindihan niyo naman po yung ibig kong sabihin. Ano po? At bawat paniniwala o relihiyon ay kung ating pong papansinin, halos lahat ng major religions. Hindi na po tayo lalabas ng ating bansa kahit dito na lang, kahit yung mga sumusulpot pa lamang ng mga bagong mga paniniwala, ay lahat nakabase doon sa kung ano ang dapat mong gawin para ma-please mo yung Diyos na itinuro sa iyo. Like for example, doon sa pinakamalaking relihiyon na meron dito sa ating bansa, ano po, yung Katolisismo. Yan po ang kinagisnan kong paniniwala sa aming pamilya. At alam naman natin kung paano dala yung kaisipan na yan, ano, na the more you sacrifice, the more you try to do good works, the more you try to sacrifice, parang mas nagiging heroic at mas nakaka-good sa Diyos. Ano po? Makikita po natin yan sa mga piyesta-piyesta, no? Meron tayong mga prosesyon na nakasanayan. Hindi nga lang masyadong nagagawa ngayon dahil nga pandemya, ano po? Yung mga kagaya ng mga prosesyong pinakamalaking mga prosesyon, kagaya ng nagaganap sa Quiapo, no? Na yung mga deboto ay talagang taon-taon nakakalendaryo po yan sa kanila kasi ang pakiramdam nila kapag hindi ginawa, ito'y panata na nila, no? Ay para bang nakukulangan yung kanilang pagiging malapit sa Diyos. At mas malapit ka doon sa karwahe o kaya ay nahawakan mo bahagi ng karwahe o nung krus, nung rebulto na ipinoprosesyon, lumalabas na para bagang mas naluwalhati mo ang Diyos. Pero ang lahat ng yan, pasensya na po, ano po, kung nasa sagasaan ko yung paniniwala ng karamihan sa ating mga kababayan, pero hindi ko naman po kayo tinutuligsa. Ano po, ang sinasabi ko po dito ay wala po yung basihan sa Biblia. Kasi kung ganyan po yung ginawa ng Diyos, ay para niya tayong pinahirapan na yung lamang may kakayahan, paano na yung may sakit, paano na yung hindi makakapunta doon, paano na yung hindi makakalapit o makakahawak doon sa lubig, di kawawa na, no? Mas malabo na maligtas ang tao. Gusto ko po maging bukas ang ating isip ngayon, gusto ko maging bukas ang ating pananaw ngayon, na tignan natin, ano bang mas maganda, yung ginawa ng tao o yung gawa ng Diyos. Kaya po, sa pagkakataong ito, yan po ang ating pag-uusapan at titignan natin kung paanong babaguhin ng Diyos yung ating isipan at yun naman mga nabago na ng Diyos at natuto nang tanggapin yung katotohanan ay mapatibay yung kanilang pananampalataya. Mapatibay yung katiyakan na sila ay tunay nga na naligtas na. Meron po 3 bagay na nais kong ibahagi sa pagkakataong ito. No, patungkol dito. Sabi natin, ang pamagat natin, not on the basis of deeds. Bakit? Kasi po, number 1, salvation is God's work. Ang kaligtasan po ay gawa ng Diyos. Ang sabi po doon sa ating binasa, He saved us. Ang Diyos po ang nagliligtas. Hindi po ang relihiyon, hindi po ang samahan, hindi yung isang lokal na kongregasyon o church na tinatawag, hindi rin yung religious figure o yung religious leader. Kasi tayong mga Pilipino, meron tayong tendency na masyado nating itinataas yung leader ng samahan o ng relihiyon. To the point na pagdating ng araw, kapag ka namatay, ay dino-Diyos na nga. Delikado po yan. Ano po? Ayan po yung mga kasangkapan lang, kagaya po ng inyong lingkod. Ako po ay mensahero lamang ng Diyos. Ayoko po at wala akong karapatan. Kailanman, buhay man ako o ako'y mamatay man, wala akong karapatan na makihati kahit gatuldok ng kaluwalhatian sa Diyos natin. Sapagkat, ang kaligtasan ng sino man, kasama po ako, ay trabaho ng Diyos. Ano po? Yan ay gawa niya. He saved us.
Walang makapagliligtas sa atin. Yan, ako po'y nag-a-agree. Hindi po tayo maliligtas ng ating relihiyon. Hindi tayo maliligtas ng ating samahan o ng organisasyon. No? Ano man ang pangalan niya, hindi tayo maliligtas niya. Hindi tayo maliligtas ng sipag natin sa paglilingkod sa Diyos o anumang bagay na babanggitin po natin dito ngayon na may kinalaman sa bahagi natin. Hindi po tayo maliligtas niya. Bakit? Sapagkat ang kaligtasan ng tao ay gawa ng Diyos. Okay? Bigyan ko lang kayo ng konting background. Bakit ba tayo kailangang maligtas? Kasi po, sa lumang tipan, nung unang nilikha ng Diyos ang tao, ito po ay perpekto. At pagkatapos likhain ng Diyos ang tao, hindi ho ba, doon sa aklat ng Genesis, ang sabi niya, on the sixth day, no, nilikha ng Diyos ang tao, at pagkalikha niya sa tao, ang sabi ng Diyos, it was good. Okay? And then on the seventh day, God rested. Nagpahinga siya. At makikita natin na nasa magandang kalagayan. Ano po? Until one day, ang tao po ay lumabag doon sa utos ng Diyos. Ano bang utos ng Diyos? Simple lang. Binigay ng lahat. No? Lahat ay binigyan ng kapangyarihan ng tao para siya po ang mag-rule dito sa earth na ito. Siya yung pinamahalaan ng Diyos. Maliban sa isa. Anong sabi ng Diyos? Sabi kay Adan at saka kay Eva ay huwag pakikialaman, lalo't-lalo higit sa lahat huwag kakainin yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Pero ano nangyari? Alam niya naman ng tao, mentras binabawalan, ay lalong nagpupursige. Mentras sinabihan mo na, winarningan mo, naku-curious, ano kayang meron dyan? Ayun, dumating yung tukso. At sila na may napatukso. At pagkatapos nun, ang tao ay nagkasala. At dahil doon, all humanities, buong mundo, ano po, lahat ng tao, maging yung isisilang pa lamang, all of us are contaminated. Kaya nga sabi ng Biblia, for all have sinned, lahat ay nagkasala. Hindi dahil sa tayo'y nakagawa ng kasalanan, kundi tayo'y makasalanan. Okay? So, kaya, minabuti ng Diyos, magpadala ng mga propeta, in the Old Testament, andyan yung mga kings, yung mga judges, pero lahat ng yon kapos doon sa requirement para tayo po'y magkaroon ng kaligtasan. And so finally, God sent His Son. Pinadala niya yung kanyang anak, bugtong na anak na si Jesus. And so, this is God's work. Gawa ng Diyos, no? Wala di tayo umabot wala tayong kakayahan Kaya, ang Diyos na ang gumawa. Hindi ba napakasarap isipin na hindi na tayo pinahirapan ng Diyos, siya na ang gumawa para tayo po ay mangaligtas. Ikalawang bagay na gusto kong makita natin dito, salvation is not by good works. So una nating sabi kanina, salvation is God's work. Second, salvation is not by good works. Hindi po ito dahil sa ating mabubuting gawa. Pastor Ray, ibig ba sabihin yan, okay lang na salbahe ako? Ibig bang sabihin yan, okay lang na hindi ako gumawa ng mabuti? Ibig bang sabihin yan ay kahit na ako'y pusakal? Ibig bang sabihin yan kahit na ako'y, sabi nga nila, walang puso? No? Okay lang ba? Well, ang sagot ko dyan ay ito. Kahit sino pa tayo, kahit gaano tayo kasama, yung kaligtasan ay ino-offer ng Diyos para sa atin. Walang exemption. Lahat ng tao, ikaw, ako, tayong lahat ay ino-offeran ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan ng ating Diyos. Ngayon, paano yun? Hindi ko kayang magpakabuti. Hindi po requirement na kailangan mabuti tayo para tayo maligtas. Ulitin ko po, hindi kailanman requirement sa Biblia na tayo'y kailangang mabuti o yung kabutihan natin ay umabot dun sa level 10. Para pagdating ng level 10, qualified na tayo at pwede tayo maligtas. Wala Sabi nga sa Biblia, all have sinned and fall short of the glory of God. At ang sabi po ng Efeso 2:8-9, it is by grace that you have been saved, no? Through faith, not by works. Hindi po dahil sa ating mabubuting gawa, kasi wala kapos. Kahit na anong kabutihan natin, ang problema, magkasala tayo sa isa, nagkasala tayo sa lahat. Alam niyo yung laro na yung stock,
Jenga, kung nakapaglaro na po kayo ng gano'n. Ano? Mga stick na nag-stack na ganyan, na parang tower, na kahit na ang galing-galing mong magtanggal, ano? Pero isang pagkakamali mo lang, guguho lahat yan. Parang gano'n din po yung kasalanan natin. Because we're not perfect. And so, praise the Lord. Magandang balita pa ito. Sa akin, magandang balita. Dahil hindi tayo ni-require ng Diyos na magpakabuti para maligtas. Okay? It is not by good works. Okay lang pala maging salbahe ako. Now, gusto ko lang balansehin. Pag tayo po gustong maligtas, wala akong kinalaman yung good works natin. Ulitin ko po, no? Para maligtas tayo, walang bearing yung ating good works. Kahit gano'n tayo kabuti, kahit gano'n tayo kasama, pantay lang yan. Para saan yun? Ibig sabihin, hindi kailangan ng good works. Ganito po yan. Matapos mong maligtas, doon nagmamatter yung good works. Yan. Dahil ikaw ay niligtas na, dahil ikaw ay binago na, it is expected na ikaw ngayon ay gagawa ng mabuti. Okay? Kasi binago ka na eh. Naligtas ka na eh. Wala ka na doon sa dating pagkatao. Hindi na dapat yun yung practice mo sa buhay. So, doon ngayon, nagmamatter. At doon ngayon inaasahan ng Diyos na tayo dapat ay gumagawa ng mabuti. So, it is not by doing good works. Tatandaan po natin yan. Wala yun. Kahit na gaano tayo kabuti. Kaya yung mga panapanata, sayang lang po yan. Yung mga luluhod ka mula doon sa pintuan ng simbahan hanggang doon sa altar, kahit na 1,000 beses mo pang gawin, kahit throughout your lifetime, kahit kumapal pa yung kalyo mo sa tuhod at ipakita mo na ganun kakarelihiyoso, I'm sorry to say, lahat po yan baliwala. Not counted, ika nga sa sports, sa basketball. Baliwala, walang kwento. Okay? Why? Kasi babalik tayo doon sa point number 1, because salvation is God's work. Now, it leads us to our point number 3. Salvation is by grace. Yan, sabi dun sa ating binasa kanina na ito ay biyaya ng Diyos. No? Tayo daw po'y pinawalang sala. We were justified by grace. Tayo po ay pinapaging banal, pinawalang sala, tinuring na matuwid, na righteous ng ating Panginoon dahil sa kanyang biyaya. Now, tignan po natin itong salitang biyaya. Pag dinefine po natin yung salitang grace ay unmerited favor. Okay? Ito po ay isang pabor ng Diyos na hindi po tayo karapat-dapat. No? Wala. Anong dapat ba ibigay sa atin dahil tayo makasalanan? Parusahan. Ano bang dapat na katanggap-tanggap na ibigay o ipataw sa atin? Justice. Kasi nga, ang sabi ng Biblia, kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pero, hindi ganun ang nangyari. Ang nangyari, dapat imbis na parusahan, imbis na tayo husgahan, ang ginawa ng Diyos, nilapatan tayo ng biyaya. Yan, yung biyaya. Hindi tayo karapat-dapat, pero ibinigay sa atin. Ano po? Yung buhay na walang hanggan na ibinigay, iniaalok ng Diyos sa atin, hindi po tayo karapat-dapat. Ako po, hindi ako karapat-dapat. Pero noong 1985, iginawad ng Diyos sa akin, at ito po ay natanggap ko. Hindi ako karapat-dapat noon, hindi pa rin ako karapat-dapat ngayon. At kailanman, hindi ako magiging karapat-dapat. But I have it. Sa biyaya ng Panginoon, nasa akin. Bakit? Kasi nga, gawa ng Diyos. Ikalawa, hindi nakabase sa aking mabubuting gawa. Ikatlo, ito po ay biyaya niya. It is by grace. I am saved by grace. No more, no less. By grace, through Jesus Christ. Sinong gumawa ng kaligtasan ko? Si Jesus. No? Hindi ako. Hindi yung religious leader. Hindi yung samahan. Hindi yung relihiyon. Si Jesus, siya po ang gumawa ng mahirap na paraan para ikaw at ako, tayong lahat, ay makakamit ng regalo ng buhay na walang hanggan. Hindi ba't napakasarap? Sa oras na ito, with all the problems in life, pandemic,
bagyo, habagat, problema sa ekonomiya, sa pera, sa relasyon, name it, nandyan yan sa mundo. But come to think of it, after everything has been said and done, pag natapos yung buhay natin dito sa mundo na ito, meron pong nag-aabang na buhay na walang hanggan. Far, far better than the life that we have now. Bakit ito ang paksa na ating pinag-usapan ngayon? Sapagkat nais ng Diyos, with all the problems and troubles in life, marami pong mga natatakot ngayon dahil sabi nila, naku, ano ba yan? Mukhang malapit nang matapos itong mundo na ito kasi baha doon, baha dito, lindol. Katatapos lang ng lindol. Hindi ho ba sa Batangas? Kahapon. O, marami sa atin ay tunog nung nangyari yung lindol na yan. Mabuti na lang. Sapagkat kung gising tayo, ay baka maraming nagpanik. All of those things are natural and it is happening even before. So, imbis na matakot tayo, imbis na mangamba tayo dyan, why don't we go back to the basic? At ma-appreciate natin na itong lahat ng nangyayari nito ay bahagi talaga. At mangyayari. Pero kung tayo po ay tiwala, mataas yung level of assurance natin, whatever happens, pwede nating sabihin. Pagdating ng araw, nakatitiyak ako, o kami namamatay, makakasama ko ang Diyos doon sa langit. Nawa po, kung tayo mananampalataya, patuloy natin itong panghawakan. And my challenge is this for all believers. Why don't you share it to others? Bakit di natin binabahagi? I want you to reach out to others kahit tayo naka-quarantine. We have a system in Evangelism Explosion called Quick Share. If you're not yet trained, call us. We will train you how to share the gospel using technology. Wala po tayong dahilan. Kung kayo'y trained na, keep on sharing. Keep on reaching out. Keep on thinking of people who are lost. Kung kayo naman po'y hindi pa napapabilang sa mga taong nakatitiyak ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. At sa oras na ito, you still hang on to your good works. I am challenging you. This is God's work at iniaalok niya sa inyo at nais ng Diyos na kayo po'y maligtas sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Why don't you, sa oras na ito, trust the Lord, and I want you to bow your heads. Kayo pong mga na-appreciate itong mensahe na ito for the first time. At nalaman nyo na ang kaligtasan pala ay sa biyaya ng Diyos at hindi dahil sa ating mabuting gawa. Pwede po natin makamit ito. Why don't you join me as I pray? Lalapit po tayo sa Diyos. Ulitin nyo lang po ang maiksing panalangin nito, praise by praise. Let's come to the Lord in prayer. Aming Panginoong Jesus. Sige po, ulitin po natin. Aming Panginoong Jesus. Lumalapit po ako sa iyo. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Mula noong ako'y bata hanggang sa kasalukuyan. Kinikilala ko po na ang kaligtasan ay gawa ng Diyos at biyaya mo. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Nililipat ko sa iyo ang aking pagtitiwala mula sa aking sarili patungo kay Jesus lamang para sa aking kaligtasan. Salamat sa kapatawaran, sa kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Ako na lang po mananalangin, Panginoong Diyos, sa lahat po ng naabot ng mensaheng ito. Sumabay sa maiksing panalangin at kinilala ang kaligtasan ay gawa ng Diyos at ang kaligtasan ay biyaya mo, Panginoon. Inilipat ang kanilang pagtitiwala mula sa kanilang mabubuting gawa patungo sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Lord, speak to them and assure them of their salvation. Salamat po, itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat sa inyo sa oras na ito, sa mga nakiisa sa panalangin. Congratulations.
Kasi sabi ng Biblia, lahat daw po na nanampalataya sa Kanya ay pinagkalooban niya ng buhay na walang hanggan. Juan 6:47. Basahin niyo po yan sa inyo pong mga Biblia. At sa lahat po ng mga sumama, ng mga kapatiran, dito po sa mensahe na ito, keep on reaching, keep on winning the lost for Jesus Christ. Salamat po at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Tayo po ay lalapit sa ating Panginoon sa pamagitan po ng pananalangin. Ayan. Sa puntong ito ay, siguro alam naman nating lahat, nagbago na naman yung quarantine restriction. Ang NCR in particular, tayo po ay naka-GCQ pa rin, pero balik uli yung with heightened restrictions. Naku, yung mga bata, bawal na naman po, 18 years old and below, hindi naman pwedeng lumabas ng bahay. So, stuck na naman tayo sa bahay, At dahil dyan, meron na namang epekto yan sa ating ekonomiya dahil mag-a-adjust na naman po yung mga industries na apektado kapag kasi sinasabi po with heightened restrictions. Hindi na natin maintindihan. Magdadalawang taon na, ganito pa rin kalagayan natin. Lapit natin sa Diyos, patuloy. Huwag po tayong wala ng pag-asa sapagkat siya naman ang nakakaalam na mas mabuti para sa atin. Okay? So tayo po yumuko at tayo po nanalangin. Aming Panginoong Diyos, may pagpapakumbabang kinikilala po namin ang iyong presensya sa oras na ito. Humihingi po kami ng tawad sa lahat ng mga kasalanan na aming pong nagawa. At sa oras na ito, Panginoon, we welcome you. We welcome your presence sa aming pong kalagitnaan. At nais namin, Panginoon, ipagtiwala sa iyo ang aming buhay, ang aming bansa, ang mundo na aming ginagalawa, ng aming pamilya, aming trabaho, ang aming negosyo, ang pag-aaral ng aming mga anak, at lahat ng aspeto ng aming buhay, maging ang aming kalusugan. Sa oras na ito, Panginoon, nais naming patuloy na ipamanhik sa iyo, Panginoon, itong pandemya na ito. Ang ibang mga bansa, bagamat sila po ay fully vaccinated, kagaya po sa ibang bansa, Panginoon, sa Europa, na nagdeklara na po sila ng end of pandemic, and yet, nandun pa rin yung virus at dumarami pa rin yung mga cases, Panginoon. Maraming nagsasabi na ang pag-asa ay ang vaccine, ang iba naman ay they are hoping for some kind of medicine, ang iba naman, Panginoon, they look at it somewhere else. Pero, isa pong maliwanag, ikaw lang po ang tanging tugon. You are our refuge at ikaw ang sagot dito. Kaya patuloy namin pinapamanhik, Panginoon, Lord, continue to take control of the situation. Mingi po kami ng iyong habag at makalaya na po kami mula po dito sa pandemic nito. Ganon din po ang ekonomiya ng aming bansa, patuloy po na makabangon, Panginoon. Bigyan niyo po ng wisdom ang mga nanunungkulan sa aming gobyerno, yung pong mga korap at nananamantala. Lord, expose them, Lord, at nawa sila po'y mabigyan ng kaparusahan na nararapat sa kanila. At kahabagan mo pong aming bayan, Panginoon, na
Meron na nga pong pandemic, meron pang korupsyon, meron pang mga natural disasters. At ang mga tao'y nababalot ng takot. Panginoon, Lord, set us free. Hayaan mong mamuhay kami ng may kagalakan, merong kapayapaan sa iyo, Panginoon. Ngayon, alam namin, O Diyos, na ang mundo o sino man dito ay hindi makapagbibigay sa amin ng katiyakan. At walang sagot, Panginoon, maliban sa iyo. Kaya naman sa iyo kami nagtitiwala at ang dalangin ko po, bawat pamilya ay iyo pong iingatan at bibigyan ng proteksyon, Panginoon, mula sa gawa ng kasamaan, mula sa virus, mula sa kasalanan, mula sa lahat ng masama. In the name of Jesus, and allow each families, Panginoon, na mamuhay ng may kagalakan at palaging ikaw ang maging sentro nito. Salamat po, Diyos. You are our provider. You are our healer. You are our great Father. Alam mo ang mas mabuti para sa amin. I also declare and speak healing sa lahat po ng mga may karamdaman. That includes my parents, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na ma-enjoy namin itong katawan, itong buhay na ibinigay mo sa amin. Every breath, Panginoon, every day na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Salamat po ng marami sa pagkakataong ito at sa tugon sa panalangin. We give you back all praises, glory, and honor that you rightfully deserve. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming pong salamat sa inyo pong pagsama. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Nananapit na makita, luwalhati na